Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot po tayo ng katanungan ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, may katanungan po ako. May pares po ako na green opaline cock, ang kapares Crimino opaline. Ang mga inakay po ba? Mga 6 link tulad ng green opaline, split ino, split par blue, saka green split opa, split ino, split par blue. Tapos kapag pinagpares yung mga anak, pwede po ba makapagpalabas ng Crimino opaline? Saka maglalabas din po ba ng par blue opaline? Sana masagot niyo po ang katanungan ko. Thank you. More power your channel, sir. So dito sa tanong sa atin ng kaibon natin, ang paresan niya back to back opaline. So hindi po ito maglalabas ng 6 link. Lagi po ninyong tatandaan ang 6 link po. Ang paresan po niyan, opaline cock, ang kapares normal hen. So yan po ang maglalabas ng 6 link mga kaibon. Pero dito sa paresan na back to back opaline, lahat po ng magiging inakay po niyan, puro na po yan opaline. Sa ganitong klase po ng paresan, ang pwede pong maging ID ng inakay ng ganitong klase ng paresan na green opaline cock, ang kapares Crimino opa na hen. Ang magiging ID po ng inakay po nito, green opaline, split ino, split par blue. So yan po, Project Crimino opa po ang magiging inakay po niyan. So hindi po yan maglalabas ng 6 link mga kaibon. Dahil back to back opa po ang paresan po ninyo. So yan po yung unang tanong sa atin. Pangalawa, hi sir, ask ko lang po kung ano ang dapat gawin ko sa isang green new wing opa. Biniya ko po siya sa kapares niya kasi pareho po silang green new wing. Sa marking po kasi noong medyo bata pa siya kak, kaya pinarisan ko po ng hen ng green new wing opa din. Ang nag-itlog naman po sila, kaya lang infertile po, kaya po biniya ko. Tapos pinarisan ko po siya ng par blue opa. Pinatay po niya. Tapos pinarisan ko rin ng Moabi opa, pinatay din. Ano kaya ang buting gawin sa kanya? Salamat po and God bless. Sa ganitong klase po ng ibon, nakadalawang kapares na, tapos talagang niyayari. Para sa akin, kung ako ang tatanungin mga kaibon, hindi ko na po paparisan po yan. Hindi na po natin pwedeng parisan yan. Nakakatakot kasi yan. Naparisan mo, baka ganon din ang gawin. So mas maganda para sa akin, ilagay mo lang yan sa flight cage mo na malawak. So make sure lang na medyo malaki yung flight cage mo, dahil baka doon pa yan maghasik ng lagim. Dahil baka pag nandun yan sa flight cage, baka may tumabi lang, yariin din. Kaya po ang masasuggest ko dyan, huwag nyo na pong parisan yan mga kaibon. Pag meron kayong ganitong klaseng alaga na yumayari ng kapares, ang mabuti, ilagay nyo po yan sa flight cage para doon na lang po yan. Huwag nyo na pong parisan yan at huwag nyo na pong i-breed yan, dahil baka masayang lang, baka mapangatluhan ka pa. So sa pangalawang pagkakataon pa nga lang, dapat hindi na doon na yung una pa lang nakakatakot ng parisa ng ganyan na niyari niya. Bihira ang mangyari sa mga ibon ng ganyan na pumapatay. Ang una kasing ginagawa ng mga ibon natin, yung kapares niya, pag pinagpares, yung mga kapares niya minsan nasusugatan lang din yan. Nasusugatan, minsan yung paa, tinutuka, pero yung yariin, kakaiba na po yan. So kapag kaganyan, wala naman tayong ibang dapat gawin dyan, ilagay sa flight cage at huwag na pong parisan yan. Ang mas maganda nyan, doon na siya sa flight cage makahanap ng kapares. Kasi doon medyo makakaiwas, makakailag kasi kung malawak yung flight cage mo. Pero kung doon sa cage mismo nila, baka hindi makaiwas, hindi makalipad ng maayos yung bagong niyang kapares, mayari. Sa flight cage baka makahanap pa ng panibagong kapares. Kapag nakita mo na may nahanap na kapares doon, so dapat hayaan mo lang sila mag-band dyan ng matagal na matagal. Siguro kung mga 2 months, maganon. Hayaan mo lang mag-band dyan bago mo po ilagay sa breeding cage. Ngayon, kapag ilalagay mo na sa breeding cage, mas maganda, obserbahan mo, baka pagdating sa breeding cage magbago uli yung ugali, mayari uli yung bagong kapares.
So yan po, ang dapat mo lang gawin dyan, kung magpapares ka, doon na lang sa flight cage, hayaan mo na makahanap siya ng makakapares niya doon. At kung maaari, para sa akin, kung hindi talaga mapaparisan kahit na nasa flight cage, hayaan mo na po, wag mo na pong i-breed ang ganyan kasi po nakakatakot yan. Pag pangatlong yari pa niyan, sayang. So yan po ang tanong sa atin. Ito po yung panghuling katanungan sa atin ng kaibon natin. Boss, meron po akong blue perso, buntis na at angkak green fisher. Ano po ang magiging inakay? Sana matulungan po ninyo masagot ito. Newbie po ako. So marami dito ang nagtatanong sa atin dito na mga nakapagpares ng ganito. Magbibigay lang ako ng konting idea. So sa panahon po ngayon, wag na po kayong magpapares. Hindi ko naman po kasapin nagbabawalan kayo na magpares. Wag na po sana na pagparisin ang green perso at for example, green perso or anumang klase ng kulay ng perso yan. Doon po sa mga solid color kagaya po ng mga opaline or fisher. Wag niyo na pong ipagpares yan kung hindi naman po kayo nagpa-project. Wag na po kayo magpares kasi po ang nagiging inakay po niyan, hybrid. Medyo madungis po yung ulo, parang dinungisan lang natin yung ulo ng isang ibon. Kaya po mas maganda ang pagparisin po ninyo perso to perso, fisher to fisher. Sa totoo lang, kaya ako nasasabi na wag na po tayo magpares ng mga ganito kung hindi naman tayo nagpa-project dahil mura na po ang ibon. Hindi na po ito kagaya ng dati mga 2020 or 2019 or kaya naman 2017. Hindi na po ito kagaya noon na talagang mapipilitan ka magpares, makapagpainakay ka lang dahil sa mahal ng presyo. Pero ngayon, ang perso, Diyos ko, ang mura na po ng mga presyuhan ngayon ng mga perso, kahit hindi gaan ang quality, dahil kahit papaano may presyo pa naman yung mga talaga merong quality, kahit hindi gaan ang quality, ang importante perso siya para at least magkaroon kayo ng painakay na puro perso, hindi na po hybrid. Pagdating naman sa fisher, Diyos ko po, alam naman natin na kung magkano ang bintahan kahit sa pet shop ng mga fisher, kahit pa opaline, mura na po. Ang 500 po ninyo baka pares na, or kaya naman baka po ang 800 po ninyo pares na, magandang klase na po yun. Or kaya naman baka yung 300 ninyo meron na po kayong opaline. Kaya po pagparisin nyo na lang po ang fisher sa mga fisher to fisher, perso to perso, para naman kahit papano yung ma-produce natin talagang okay pa rin, hindi hybrid. Kasi kapag pinagpares natin ang fisher to perso, hybrid po ang anak. Medyo may dungis lang po yung ulo. So, syempre kapag medyo may dungis, alam naman natin na hindi talaga kaaya-aya tingnan. Buti sana kung yung pagkadungis kagaya ng perso na solid yung pagkaitim, okay po yan. Kaya po, paalala lang sa mga kaibon natin na magpares po tayo ng perso to perso, fisher to fisher, para po okay ang painakay natin. Kasi abot kaya na po ngayon ng ibon, hindi na po ito kagaya ng dati na talagang may presyo. So sa mga kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Hanggang dito muna tayo. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.